Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit atong pag-uusapan natin. Sa wakas, President Marcos tinabla ang grupong Kawatano kasing peke ni Piluka at veteranong abogado nileksyonan ng grupong Kawatano at si Marcoleta. Grabe mga kaibigan, ang kapal talaga at ang tindi ng kasinungalingan ng grupong Kawatano. Pinagpipilitan pa din na sila ang majority at ang Senate President si Alan Cayetano. Kaya naman bumelta na ang Pangulong Marcos sa kagaguhan ng grupong Kawatano. Pero itong si Marcoleta, feeling chairman talaga ng Blue Ribbon Committee, samantalang siya din naman sangkot sa flood controls anomalies. Dagdag pa niya, sila pa din ang may liderato sa Senado. Hindi daw legal ang ginawang pagpapatalsik sa kanila. Kaya naman, matapang na abogado at veterano, abay nileksyonan ang lorang attorney na si Piluka. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, talagang nakakahiya. Oo, itong grupong Kawatano, mismong Pangulo, hindi na kinikilala ang liderato ni Cayetano at ang mga patutsada ni Marcoleta. Pakinggan po natin to. Ngayon, malinaw ang mensahe ng palasyo. Taliwas sa pahayag ng Cayetano Block, legal ang nangyaring palit-liderato ayon sa palasyo. Ang 1949 Avellino versus Cuenco case ng Supreme Court ang argumento rin ng Malacanang kung bakit ayon sa batas ang Gatchalian Block. Ang ruling na ito raw ay malinaw na nagsasabing warranted and base number 12 sa Senado ngayon dahil beyond coercive reach ang kasalukuyang nakadetene na si Senator Jinggoy Estrada at ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Parehas lang daw ang leadership change na ito sa mga nangyari noong 1949 at 2015 kung saan nag-declare ng quorum si former SP Franklin Drilon with only 12 senators present. Detained noon sina dating Senators Estrada, Bong Revilla at ang namayapang Senator Juan Ponce Enrile dahil sa pork barrel scam. Ngayon, bakit nga ba winelcome agad ng Malacanang si Gatchalian bilang acting SP? Wala pang isang oras matapos itong bahalal. Yun po ang nakikita na nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso ay dapat lamang pong kilalanin. So sa ngayon, sinasabing po natin, ang kinikilala po natin ay ang pamumuno ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. Bakit din daw kikilalanin pa ang isang Senate President na hindi na suportado ng mayorya? Tatalima rin daw si PBBM sa hiling ni Gatchalian para sa isang special session dahil inclined daw ang Pangulo na sumagot sa mga naantalang trabaho sa Senado. Tinabla rin ng Malacanang ang aligasyon ng nagpakilalang mga ex-marine na nag-deliver umano sila ng flood control kickback sa Ilocos para sa Pangulo. Madali raw magturo, lalo na kung destabilisasyon ang motibo. Pero, pruweba raw muna sana bago salita. Umayos kayo. Ito ang mensahe ng Pangulo sa mataas na kapulungan. Hindi raw kasi ito tolerate ng Presidente ang anumang gulo sa gaganaping State of the Nation address gaya ng nangyaring barilan sa Senado. Grabe mga kaibigan, no? Mismong Pangulo na ang nagsabi, hindi niya kinikilalang Senate President itong si Cayetano. Oo, ganun din ang Kamara mga kaibigan ha. Wala pong kumikilala na ngayon dyan sa grupong Kawatano. Pati nga mga karamihang senador mga kaibigan, tinawag na bogus at kasing peke ng buhok ni Marcoleta. Yung ginawang hearing, yung hearing kahapon mga kaibigan kung saan mas lalong nabuking yung mga 18 ex-marinos sa kanilang mga buhol-buhol na script. Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo sa sinabi ng Pangulo na ang kinikilalang Senate President ay walang iba kundi si Senate President Sherwin Gatchalian? At hindi na po ito, itong peking Kawatano na ito, no? Pero sabi po ni Kawatano, eto po, yan. Sabi niya mga kaibigan, siya pa din daw ang lehitimo, na Senate President, wala nang iba, siya lang daw. Tapos kung makahirit naman mga kaibigan, itong si Marcoleta, kala mo talaga, ang galing-galing tutang-tuta yung galawan mga kaibigan. Pakinggan niyo po ito, saglit lang to bago tayo pumunta sa pinaka-exciting part kung saan nileksyonan itong mga bugok na DDS senators. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar
ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagdinig nito. Kaya huwag kayong magtaka kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Kung sila mismo ang promotor ng Bendalo, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Yan. Yan, mga kaibigan. Diyan magaling itong si Piluka. Oh, yan yung naratibong pinapakalat ngayon ni Piluka. Oh. Kaya daw hinaharang ang peking hearing ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Piluka dahil daw takot ang mga sangkot dito. Oh, takot daw na mabunyag at malaman ng taong bayan. Samantalang mga kaibigan, alam naman nating lahat may ongoing investigation diyan sa flood control anomalies. Na mismong si Marcoleta ayaw pumirma sa report ni Lacson. Bakit kaya mga kaibigan? Kasali ba siya doon? Kasali ba siya doon sa report? Sangkot ba siya? Well, alam naman natin, sinasabi ng ebidensya, sangkot si Marcoleta at kanyang mga kaalyado. Kaya daw mga kaibigan, bigla daw silang sinibak sa pwesto. Yan yung naratibo ni Marcoleta. Pati yung kanyang amo na si Cayetano tanggal sa pagkaliderato. Pero hindi daw ito uubra. Sila pa din ang mayorya at si Cayetano pa rin ang kinikilala niyang the best at one and only Senate President ng Senado. Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding paliwanag ni Attorney Mel. Talagang sampal ito kay Lorang Attorney Piluka. Sana makinig ka Marcoleta, no? Kasi para matuto ka naman kung ano-ano pinagsasabi mo sa taong bayan. Eto, pakinggan po natin to. Ang ganda po nito. Dineklara na ang lahat ng posisyon ay bakante. So therefore, ang kailangan lang dyan, core majority of the quorum. So ang nangyari, 11 sila. Yes. Sabi na, meron tayong desisyon, ang tawag doon, Avellino versus Cuenco. Ang sabi ng desisyon doon, ano ba ibig sabihin ng quorum sa Senado sa mga botohan lower than the Senate President? Ano ang quorum? Ang base ba yung 24? Sabi ng Korte Suprema, hindi. Sa botohan lower sa Senate President, ang basehan ng mga body count ay yung functional and available presence ng mga senador. So halimbawa, doon sa Cuenco, Avellino versus Cuenco, 24. Opo. Natira sa loob ng Senado, 12. So nagkaroon ng issue, pero doon sa 24, isa na sa ospital, isa na sa abroad. Opo. So ang sabi ng Korte Suprema, so ang bilang dyan, hindi 24, 22 lang. 22. Opo. 22. Opo. So therefore, ang ano dyan, kalahati ng 22 is 11. So quorum ang 12. So iyang patakaran na yan, iyang decision ng Korte Supremang yan, iyan ang ina-apply since time pa nila Drilon at since time pa nila Salonga. So iyan ang nangyari kahapon. So ang nangyari kahapon, unang-una, 11 sila, biglang pumasok si Senator Chis Escudero. Tama, naging 12. Naging 12, nagkaroon sila ng majority. So ang una nilang ginawa, dineklara lahat ng posisyon, including the Senate President, na bakante. So therefore, hindi sila nag-e-elect ng Senate President, nagdedeklara lang sila ng bakante. Therefore, ang kailangan lang doon, majority of the quorum. So therefore, dineklara nila yung lahat ng posisyon na bakante, including the office of the Senate President. Opo. So, pagkatapos nun, naghalal na sila ng officers na lower ang posisyon. So kasama na dyan yung Senate President pro tempore. Ang ibig sabihin ng Senate President pro tempore, kumbaga sa bansang Pilipinas, siya ang Vice President Tama. ng Senate. So therefore, ang kailangan ng botong yan, since hindi naman bobotohin ng Senate President, majority of the quorum lang. Di ba? So ano lang yan? 7. Pwede na. Di ba? Kasi 12 ang quorum. So inelect nila lahat ng lower rank officers. So therefore, since bakante ang Senate President at hindi sila makakapag-elect ng Senate President kasi ayon sa Constitution, kulang sila. Iyan lang ang kailangan ng buong 24 kahit na si Jinggoy ay nasa legal process na kulungan at kahit na nawala-wala si Bato, hindi natitinag yung 13 sa pag-elect ng Senate President. So ang inelect lang nila hanggang Senate President pro tempore. Ngayon, since vacant na yung Senate President, therefore,
ang naging acting president, sa Senate President, ay yung Senate President pro tempore. Kumbaga si Mayor naging nawala, si Vice President at si Vice Mayor ang nag-assume. Kaya tinawag siyang acting Senate President. So, kaya lang siyempre si Senator Cayetano ang pinipilit niya kailangan pati yung pati yung pagpipili ng mga acting, ng mga ganyan 13. Dapat sundin natin yung constitutional 13 quorum na sinasabi ng Constitution. Pero ang problema, yung 13 quorum na sinasabi ng Constitution, yun lang ang pagboboto sa Senate President. Wala namang naboto Ang galing mga kaibigan ng paliwanag dito ni Attorney Mel. Attorney Mel Santa Maria. Madaling intindihin mga kaibigan, hindi tulad sa mga palusot ni Piluka at ni Cayetano. Simple lang naman po, di ba mga kaibigan, ginamit na batayan ng minority yung old minority na sina Soto, Lacson, di ba? Yung makasaysayan mga kaibigan na desisyon ng Korte Suprema na Avellino versus Cuenco kung saan kinikilala nga po na kapag ang ibang senador ay sadyang lumiban o wala sa bansa o kaya naman ay nag-boycott, ang majority para sa quorum ay binibilang base sa mga senador na mayroon sa bansa at kayang magsesyon. So ibig sabihin mga kaibigan, dahil dito, ang 12 ay sapat na para ideklarang may quorum. Tulad nga po ng sinasabi ngayon ni Attorney Mel Santa Maria. Sa madaling salita mga kaibigan, legal na napatalsik si Cayetano at legal na nabalasa yung mga komite. Dahil sapat na nga po yung 12 senators para maging quorum at mag-aproba ng ordinaryong mga mosyon. Pero bakante pa rin ang opisyal na upuan ng Senate President dahil hindi pwedeng i-bypass mga kaibigan yung konstitusyon na nag-uubliga na 13 votes para sa permanenteng pinuno o Senate President. Kaya nga po ang tawag kay Senator Win Gatchalian acting Senate President. Kasi nga po, hindi po nga naman sila nagbotohan ng bagong Senate President. Kumbaga, bakante po bakante. So, at si Cayetano mga kaibigan, sana maintindihan niya na at tanggapin niya na ligwak na siya. Siya ay isang former Senate President. Worse, di ba mga kaibigan, pinakabano, pinaka-lame duck, pinaka-worst na Senate President. Kaya pansamantala mga kaibigan, si Senator Win Gatchalian ang ating Senate President, acting Senate President. Di ba? Kaya pansamantala mga kaibigan, si Win Gatchalian muna ang may hawak ng liderato ng Senado bilang acting Senate President habang naghihintay ang kanilang mga grupo na makakuha ng pang 13 votes kasi sa ngayon 12 na sila, di ba? Talagang nakapag-isip-isip itong si Escudero. Salamat kay Cheese Escudero. Naging mabango na yung dating bulok na keso mga kaibigan, di ba? Kaya inaasahang gagawin naman mga kaibigan na sana magpatawag ng special session ang ating Pangulo. At sabi po mga kaibigan ng dalawang Judas. Itong dalawang Judas. Abay a-attend po sila pag nagpatawag ang ating Pangulo ng special session. Napakaganda nito mga kaibigan. Mukhang yung bilyar, yung bilyar siblings at dadalo din. Ganun din daw si mga kaibigan, etong si Bongo. Nako. Ibig sabihin lang nito mga kaibigan, talagang iiwanang luhaan ang ambisyosong Piluka at itong ambisyosong Cayetano. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.